Isang araw, habang naglalakad si Kuneho ay nakasalubong niya si Pagong. Palibhasa, makupon maglakad ang Pagong kaya pinagtawanan niya ito at nilibak. Napakaiksi ng mga paa mo, Pagong. Kaya ubod ka ng bagal maglakad. Wala ka mararating yan. Ha ha ha. At sinundan niya na malulutong na tawa. Labis na naisulto ang Pagong sa mga sinabi ni Kuneho. Para mapatunayan na nagkamali ito ng akala ay hinamon niya ang Kuneho. Maaring mabagal nga ako maglakad, subalit matibay ang katawan ko. Hindi mo ako matatalo. Lalo lamang siyang pinagtawanan. Ha 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 ha. Nabibigla ka ata, Pagong. Baka mapahiya ka lamang, wika ni Kuneho. Para makasubukan tayo, magkarera tayo patungo sa ituktok ng malabunduking iyon. Itinuro ni Pagong ang abot-tanaw na bundok, ganun na lamang katawan ng mayabang na Kuneho sa hamon ni Pagong. Nagtawag pa ito ng mga kaibigan para manood sa gagawing karera. Gusto niya na lalong libakin si Pagong sa harap ng kanyang mga kaibigan sa oras na matalo ito. Nakapaligid sa kanila ang kaibigang hayop. Si Matching ang nagbibilang para sa pag-uumpisa ng paligsahan. Handa na ba kayo? Magkasabay na tumugon sila Pagong at Kuneho. Handa na kami. 1, 2, 3, takbo, takbo, sigaw ni Matching. Magkasabay na humakbang ang dalawa mula sa lugar na pinag-umpisahan. Mabilis nagpalundag-lundag si Kuneho. Halos sandaling minuto lamang ay nandoon na siya sa paanan ng bundok. Nang lumingon siya ay nakita niyang malayong-malayo ang agwat niya kay Pagong. Patuloy sa kanyang mabagal na paglakad ay si Pagong habang pinagtatawanan siya sa nakapaligid na mga hayop. Ha ha ha. Hindi pinansin ni Pagong ang pangungutya ng mga ito. Patuloy siya sa kanyang paglalakad. Walang lingon-lingon samantalang si Kuneho ay halos nainip na sa paghihintay. Dumating si Pagong sa kanyang likuran. Ilang ulit na ba siyang pahinto-hinto. Pero walang ni-anino ni Pagong. Palibhasa malaki ang tiwala sa sarili. Alam niya ang kakahiyahang tumakbo na mabilis. Ipinagpasya niya na umidlip muna nang makarating sa kalagitnaan ng bundok. Total, nakatiyak naman siya na panalo. Patuloy naman sa kanyang mabagal na paglalakad si Pagong. Hanggang sa marating niya ang kalagitnaan ng bundok. Nagpasan niya si Kuneho na mahimbing na natulog at malakas na humihilik. Nilagpasan niya ito at patuloy sa paglalakad hanggang sa marating ang hangganan ng kanilang karera. Ang pagtitiyaga at sipag ay higit na mahalaga kaysa sa likas na kakayahan o talino. Bagamat mas mabilis ang Kuneho, ang Pagong ang nanalo dahil sa kanyang pagtitiyaga at patuloy na paglalakad. Ipinakikita nito na ang tagumpay ay bunga ng pagsusumikap at determinasyon.